Nakatutuwa lang po isipin na may iba't iba talaga tayong pananaw pagdating sa politika at masasabi natin na isa tayo o isa ako sa mga medyo hindi maganda yung pananaw pagdating sa politika ng Pilipinas dahil hindi ko po alam kasi simula nung pagkabata ko ay talagang namulatan ko na kasi ang tatay ko po ay driver dati ng isang politician sa aming lalawigan ng Isabela at nakita ko na noon pa man yung hindi magandang karanasan pagdating sa politika, no? Kasi napag-uusapan po natin to kasi kararating natin galing sa isang kaibigan na nakipag-usap, nakipagkwentuhan, isang tatay na kung saan ay yung pananaw niya sa politika ay halos pareho ko ng pananaw. And parang incidentally naman, hindi ko alam kung bakit, aksidente naman na habang nagbabrowse tayo at nakita ko yung post ni Mama Lulu ng US, 'di ba, yung si Ijot, yung ganon-ganon. Nakakatawa kasi tuturo siya ng iba't ibang putahe ng lutuin. At nakakatuwa din isipin na yung pananaw niya ay halos pareho din ng pananaw ko, no? Ako personally, positibo yung pananaw ko, but hindi ko alam kung bakit nagkataon naman na sa araw na ito ay napagsama-sama yung mga pananaw na halos kasing katulad ko. Katulad ni Mama Lulu, ang sabi niya doon sa kanyang sinabi, dahil in-interview ata siya ng kanyang anak na walang ginagawa ang gobyerno, no, pertaining to Philippines. Ibig sabihin, mayroon siyang disappointment doon sa punto ng kanyang buhay. Siguro nung nandun pa siya sa Pilipinas at nung nag-migrate na sa US ay napagtanto niya at nakita niya na kumbaga parang halos walang pagbabago yung kaganapan doon sa Pilipinas. At politically speaking ay hindi ito naging maganda para sa kanya at yung kumbaga ay let's say experience ay hindi naging maganda. Kanina kasi, may pinapipirmahan akong dokumento kasi kararating ko, sabi ko sa inyo, yung pinuntahan namin. At ang kwentuhan namin kung magpo-for good ba sa Pilipinas or hindi or what. Kumbaga, usapang Filipino na pagdating ng panahon ba, magpo-for good, parang gano'n. So, sabi niya naman, gusto ko mag-for good, kaya lang sa Pilipinas, pero hindi yung for good na as in isang buong taon na nasa Pilipinas ako, kundi lalaan ko lang yung time ko doon, parang snowbird kung tawagin. At pag winter dito, aalis ng Canada, pupunta ng Pilipinas. Pag tagulan naman doon, babalik naman dito. Parang summer naman dito. So, gano'n na naging usapan namin. At nakatutuwang isipin na hindi ko naman binabanggit yung pananaw ko about politics. Pero ang sabi niya ay, hindi ko ba alam, Rod, sabi niya, kung bakit gano'n. Dahil sa hinaba-haba ng panahon na nandito kami sa Canada, hindi nagbago ang politika ng Pilipinas. Hindi nagbago ang kalakaran. Mayroon at mayroong cancer sa Pilipinas. Sabi ko, yung kaisipan ko parang naman, sumulak na naman. Bumalik na naman yung alaala ko pagdating sa mga cancer ng lipunan, yung mga politicians na kung saan gumagastos ng kaban ng bayan na hindi naman ibabalik. Kasi sabi niya, tignan mo tayo dito, ako matanda na ako. Pero simula nang dumating kami dito, ni isang kusing, sabi niya, hospitalization, wala akong binayaran. Nagkasakit pinanganak yung mga anak ko dito, nagkasakit yung anak ko, wala akong binayaran. Samantalang noon, sabi niya, yung mga magulang ko, hirap na hirap sa pagbabayad ng hospital bill sa Pilipinas. Sabi ko, hindi nagkakalayo doon sa kwento namin. Alam niyo po ba, sabi ko nga nung bata ako, may experience pa kami, na ikwento ko na, yung isang doktora sa amin, ang tanong sa amin, bakit na nandito na naman kayo? Sa Ilocano, ang sabi, apay aratoy kayo manin. Bakit nandito na naman kayo? Parang sa murang isipan ko, na ikintal sa isipan ko na, mahirap kami, wala kaming perang pambili. Ang inaasahan namin is the Rural Health Center ng bayan namin, pero ganun ang sinabi sa amin. Alam niyo po, yung nanay ko, parang namula na lang siya. And then, sabi niya, hihingi lang po sana ng gamot kung mayroon. During that time, talagang walang-wala po kami. That's true. Walang-wala po kami. At ang inaasahan namin during the time na makatutulong sa atin ay ang gobyerno na kung saan sa lipunan na ginagalawan namin. Pero wala kaming takwa. Another thing, nung ako ay sa isang bayan, dyan din sa lalawigan namin, nung nagpa-ranking po ako doon,
ang tinanong sa akin nung isang mataas na opisyal ng DepEd, sabi, dito ka ba bumoboto? Anong connection ng pagboto doon sa application bilang guro? Diba? Dito ka ba bumoboto? That was the question. Sabi ko, hindi po. Doon po ka sa amin nakarehistro. Kasi ang priority kasi ng division, ganito ay yung mga botante muna dito, parang bigyan ng yung localization, ganun-ganon. Siguro nga may punto siya, pero pagboto, parang nawirduhan ako. So, ibig sabihin, isa lamang yun, dalawa lamang yun sa, kumbaga, ay experience, karanasan namin sa politika sa Pilipinas na kung saan hindi naging maganda yung trato sa amin. Personally, yung mga tao na yon na nasa posisyon during that time. Kaya, nung nagkaasawa na ako, pinilit ko pa rin na intindihin ang galaw, ang yugto ng paggugobyerno sa Pilipinas kasi social science teacher ako, dapat mai-explain ko ng maayos sa mga bata. Pero habang ini-explain ko ng maayos sa mga bata, nakikita ko naman na parang may mali doon sa talagang totoong nangyayari. Maganda ang gobyerno, pero yung mga nandoon sa gobyerno, yun ang medyo nagpapapangit. Ang sabi natin, sila yung nagiging cancer nga doon sa lipunan natin. And then, another one, kung bakit napag-usapan natin ito, ay dahil sa isang kuya, sa kababayan natin, na tinawagan pa talaga ko, sabi niya, "Oy, Rod," sabi niya, "may rally si, ang grupo ni Duterte dito sa, hindi ko na babanggitin, dito sa Regina," ganun na lang, sa Regina, dahil na si Duterte nga ay nandun sa Europe at dinita na, bang ganon. Yung rally natin na pauwi natin si Duterte, parang ganon. Sabi ko naman sa kanya, "Kuya, hindi mo ba alam ang stand ko sa sa politics? Hindi ako pro, hindi ako anti. I'm not pro Duterte, I'm not anti Duterte. I'm not pro Marcos, I'm not anti Duterte." Alam mo kung saan ako pro? Sa mga politicians, sa mga nandun sa gobyerno na gumagawa ng tama. Kahit sino pa yan, basta gumagawa ng tama, doon ako, kuya, sabi ko. Hindi sa dahil nag-iinarte ako sa pero naiintindihan kasi natin ang galaw ng politika sa Pilipinas in general terms, no? Kung yung ang taga-US, mayroong, sabi ko nga, si Mama Lulu, isang halimbawa, no? Yun, tao na yun, mayroong, kumbaga, disappointment sa gobyerno ng Pilipinas. Si tatay na nakausap ko kanina, may disappointment. Ako may disappointment sa politics sa Pilipinas, no? So, kami yung mga halimbawa ng tao siguro naghahanap ng sagot doon sa naranasan namin noong mga unang panahon na kung saan ay hinahanap namin yung kasagutan o magandang kasagutan mula sa gobyerno pero hindi namin nasagot. Kaya sabi nung asawa ko noon na, hindi mo maiwan yung hindi mo maiwan yung DepEd Talagang hindi ko maiwan kasi naniniwala ako na kapag binigyan natin ng magandang kultura ang mga bata, maganda rin ang hinaharap. Naniniwala po ako doon. Kaya mahal na mahal ko ang pagtuturo. Sabi niya, tignan naman natin kung binabalikan ka ng gobyerno. Ibig sabihin, may suporta ba sa iyong gobyerno? Yung chalk mo, may chalk allowance ka naman, may uniform ka naman. Pero yung pagbili mo ng bond paper, pagbili mo ng ganito, ng ganyan, ng ganito, pinoprovide mo para sa mga bata, yung libro na gagamitin, kung minsan kailangan pang bilhin sa National Bookstore kasi hindi updated yung libro ng DepEd, parang ganon. Noon, mga panahon na yon, sa totoo lang po, no? Meron pa nga, ginamit namin nung elementary, SEDP. Ginagamit ko nung high school, SEDP pa rin, yung edition. Alam niyo po yan, 90s, 80s, 90s, at early 2000s ng mga teacher, alam niyo po yan. Yung pa rin hindi siya updated. Sabi ko, sige, sacrifice na para sa kinabukasan ng mga bata. So, ganun, yung pagtuturo natin. Hindi ako nagmamalinis, may karumihan din ako. But what I mean, ay naghahanap tayo ng kasagutan, no? Siguro masyado lang ako ambisyoso doon sa mga ganung bagay, pero nakita ko kanina na hindi lang ako yung naghahanap ng sagot. Kung mayroong isa sa US, may isa sa Canada, kasama na ako doon, pangalawa, mayroon pa siguro mga ibang tao na iniwan ng pangarap sa Pilipinas, nagpunta ng ibang bansa para na sa ganun ay matakasan o kaya naman kahit papaano ay magawa ng solusyon o nang masagutan man lang yung tanong nila noon. Nakatulad ko rin po ngayon, no? Sabi ko nga, hindi ko kayang iwan ng DepEd sa mga panahon na yun. Pero sabi ng asawa ko, ito ang pangarap ko eh. Ako naman, siyempre, mahal ko asawa ko, sige, tayo na. Kahit labag po sa kalooban ko, iniwan ko ang DepEd, iniwan ko ang mga bata ng Pilipinas para po makapagturo dito sa Canada.
Ngayon po, guro ako dito sa Canada at meron pa rin akong kurot sa puso na nakikita ko yung mga bata natin dyan sa Pilipinas na medyo talagang kulang. Tapos nabalitaan ko pa, sabi pa nung isang katrabaho ko, nung bumagsak yung tulay doon sa Isabela. Hey, sabi niya, have you heard about the fallen bridge in the Philippines? Sabi niya nun. Sabi ko, oo, ako. Actually, dyan kami nakatira ako. Sa province namin yan, sa Isabela. Alam na alam nila. Sabi nila, that cost like 1 point something billion plus. That's even sabi, that's millions and millions of dollars, di ba? Parang ganun yung tanong niya. Sabi ko, oo. Wala tayong magagawa, kako. Sulat na lang natin sa kasaysayan. Let's just write it in history. Sabi kong ganun. Well, you bet. Yun ang sagot niya. Alam nila. So, therefore, kung alam nila, alam din ng nakararaming Filipino. No? So, yung mga ganong senaryo, ilan lamang yon. Well, ano ang pinupunta natin dito? Na may mga katulad ko, katulad ni Mama Lulu at ng kanyang family at ni tatay na nakausap ko kanina at ilang mga kababayan namin na nangingibang bansa dahil naghahanap ng kasagutan mula sa nakaraan, maybe, o doon sa naranasan nila in terms of ilang percent lang naman yun, yung politics sa buhay nila. At ganun po ako kasi naranasan ko simula pagkabata, sabi ko nga, hanggang sa papasok na akong trabaho, tatanungin kung taga dito ka ba? Dito ka ba bumoboto? Ganun. So hopefully, sabi nga ni tatay kanina na nakausap ko, hopefully pag uwi namin ng Pilipinas, ilang taon na lang, magbago na ang kasaysayan ng Pilipinas o magbago na ang sistema ng politika. Ako rin po, naging panalangin ko po yan pagdating po namin dito. Sa totoo lang, sana pag uwi namin, pagtanda namin o magbabakasyon kami pagtanda namin o retire na kami, magbago ang kasaysayan o magbago ang politika o ang mga namumuno sa Pilipinas. Lalong-lalo na yung talagang mga walang nagagawa at nagpapahirap lamang lalo sa mga kababayan natin. So, kung sasama po ako sa rally ni Duterte, hindi po ako sasama. Kung sasama po ako sa rally ni Marcos, hindi rin po ako sasama. Sapagkat wala po akong kinikilingan pagdating sa politika. Ang kinikilingan ko lang po ay yung mga taong gumagawa ng tama at mabuti sa ating bayan at para sa ating bayan. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!